Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Socially Awkward VA and I am 23 years old making around 60,000 per month working as a virtual assistant. From 12,000 pesos back in 2021 to where I am today, and sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano exactly hindi makapunta sa ganitong sitwasyon. Ito ay full step-by-step guide kung paano sirain yung chances mo of making money online as a virtual assistant para habang buhay kang maghirap. Ha? Tara let's get into it. Step number one, mag-research ka muna for 6 months bago ka magsimula. So, di ba gusto mo maging VA? Di maganda. So, instead na mag-apply ka agad sa mga job postings is mag-YouTube ka muna ng ilang buwan. Search mo kung paano maging VA, ano yung best na niche, magkano sahod ng VA, anong skills kailangan. Manood ka ng 10 mga videos, tapos dagdagan mo ng 10 pa. Pagkatapos nun, dagdagan mo ulit ng 20 pa. Tapos gumawa ka ng Google document o gumawa ka ng notes. Isulat mo kung ano yung mga pros and cons, isulat mo yung comparison, mag-join ka sa iba't ibang mga Facebook groups, iba't ibang mga virtual assistant groups or forum or subreddit, so kahit ano pa man yan. Tapos, mag-post ka doon, magtanong ka sa mga strangers, sa mga hindi mo naman kilala kung ano yung the best niche na dapat mong pasukan. Then, meron ka makita na email marketing VA is the best. Tapos, sa next video naman na may makikita ka ulit, social media VA is the best. Tapos, merong sunod na video na general VA is dead. So, yung pagiging general virtual assistant is dead na daw. Tapos, ngayon, edi confused ka na kung ano nga ba dapat talaga yung path na dapat mong puntahan. Napakaraming videos na yung pinanood mo and napakaraming tao yung hiningian mo ng opinion kung anong path nga ba talaga dapat yung puntahan mo. So, ngayon ang gawin mo is manood ka pa ng napakaraming video. Wag kang tumigil kakanood ng mga video dahil yung panonood ng video nagbibigay siya sa iyo ng motivation na kunyari meron kang progress na nagagawa pero in the end wala naman talaga. So, ang nangyari ngayon, edi confused ka na. Edi magaling. You're on the right track and gawin mo lang to for months on end and sa uli, magagawa mong money or earnings as a virtual assistant, edi you've made exactly 0 peso. And kung patuloy kang manonood ng mga video dahil hindi ka pa ready tapos nararamdaman mo yung illusion na nagkakaroon ka ng progress dahil nanonood ka ng video. Pero pag ginagawa mo na to for months on end, like ano na talaga siya, 1 to 2 months mo na ginagawa yung araw-araw panonood ng kung ano-anong tutorial about um, wanting to be a freelancer, independent contractor, or virtual assistant. Pero wala ka naman talagang ginagawang actions, hindi ka naman nag-a-apply sa job postings, hindi ka naman nagre-reach out sa mga tao, hindi ka naman gumagawa ng portfolio or at least resume mo, or kahit isang job submission wala ka pang nagawa. So, kung ginagawa mo yun, edi pagpatuloy mo lang, mag-research ka lang na mag-research para mas mawala yung chances mo of being a VA and getting a chance to work from home. Ito naman, step number 2, gumamit ka ng AI sa lahat ng bagay. So ito, importante to. Lahat ng bagay, itanong mo sa ChatGPT. Cover letter mo, i-AI mo lahat. Yung resume mo, i-AI mo lahat.
Yung pakikipag-usap mo sa mga client, i-AI mo lahat. Pati pag-iisip mo, i-AI mo na din. So, don't get me wrong, nakakatulong yung AI and nagamit ko yung AI and ChatGPT to get me a job or to land me a work from home job back then, back on 2025. Pero if nasobra na yung paggamit mo ng AI na yung tipong yung AI na yung nag-iisip para sa'yo, is good luck. Kasi kasi itong mangyayari 'pag yung AI na yung pinapagawa mo ng lahat ng bagay. Magmumukha kang robot, yung mga reply mo is mukhang generic, pare-pareho kayong sinasabi ng ibang applicants, like nakikita yung pattern sa inyo. Kasi yung sagot ng mga AI is may pattern talaga siya na mahahalata mo 'pag AI generated yung reply sa'yo at also meron na din mga tools ngayon na AI checker kaya nache-check din ng mga client o ng ibang mga tao kung yung kinompose mo na message is AI generated, which hindi naman lahat ng AI checker na app is accurate talaga pero yung iba ginagamit yun and ibang client ginagamit yun and pinaniniwalaan nila. So, dapat matuto kang gamitin yung AI in a way na di naman sobra-sobra. Gagawin mo siyang tool na para makatulong sa'yo. Hindi naman yung tipong yung AI na yung mag-iisip para sa'yo, para sa lahat ng bagay. And ayun, kasi yung AI minsan pare-pareho na kayo ang sinasabi ng ibang applicants. Kasi yung ibang applicants ginagawa rin yung ginagawa mo. Parang wala ka ng personality, wala ng edge. Tapos minsan, maling info din yung binibigay sa'yo ng AI, which meron naman talagang disclosure sa mga AI websites na yung info na meron sila is up until a certain date lang. So, hindi mo naman din masisisi yung AI, pero kasalanan mo pa rin yun pag maling info yung binigay sa'yo and pinaniwalaan mo lang yung binigay ng AI. And, ayan, pagpatuloy mo lang gawin yan. Step number 3 naman tayo. Huwag ka mag-apply hangga't hindi ka ready. So, ito napaka-classic nito and I'm sure marami makaka-relate dito. Hindi pa ako ready, kulang pa yung skills ko, kailangan ko pa aralin 'to, kailangan ko pa mag-practice. So, instead na mag-apply ka, mag-aaral ka na lang. Manonood ng napakaraming course, bibili ng napakaraming course, mag-aaral na lang habang buhay. And to be honest, hindi mo naman kailangan maging ready para sa lahat ng bagay. Kailangan mo lang mag-start. Kailangan mo lang mag-start. So, syempre itong video na 'to, we're trying to make no money online dito or sisirain natin yung chances natin. So, huwag ka muna mag-apply sa mga job posting. Gawin mo lang ginagawa mo. Mag-aral ka lang na mag-aral, wag ka muna mag-apply hangga't hindi ka ready. So, kailangan hintayin mo yung tamang panahon na maging ready ka bago ka mag-apply. Okay? Dito naman tayo sa step number 4. Mag-apply ka pero 5 applications lang. So, finally, nag-apply ka na sa mga job postings, sa onlinejobs.ph, sa Upwork, sa LinkedIn, sa Indeed. Pero, congratulations. Pero, syempre, wag mo damihan. 5 applications per day lang. Tapos, pag walang nag-reply, sabihin mo na hindi para sa'yo yun. Tapos mag-quit ka na. And then, wag mo na balikan ulit yung pag-a-apply. Sa ganung paraan, hindi ka kikita ng kahit ano at hindi ka magiging VA. At masisira mo talaga yung chances mo of making online or making money online. Pero ito reality check. Volume negates luck. So, kung 5 applications lang yung ina-applyan mo sa isang araw o 5 job postings lang, wala talagang mangyayari. Pero kung gusto mong manatili sa sitwasyon mo ngayon, manatiling broke at manatili sa job na meron ka ngayon is tama yan. Pagpatuloy mo lang.
Step number 5 naman tayo, mag-quit ka agad 'pag walang results in 1 month. So ito, very important 'to, 'pag hindi ka kumikita within 30 days, 'pag wala kang nakuhang trabaho within 30 days or 'pag wala kang narinig sa mga applications mo within 30 days, edi mag-quit ka. 'Di ka pa nakakakuha ng client within 30 days, mag-quit ka. Hindi ka pa magaling, edi mag-quit ka. Nahihirapan ka, edi mag-quit ka. Then balik ka ulit sa step 1, mag-research ka ulit, maghanap ng bagong niche, maghanap ng bagong plano. Tapos ulit-ulitin mo lang, 'di ba? Sa ganitong paraan kung paano magsayang ng, taon-taon sa buhay mo without achieving anything or without making any progress sa bagay na gusto mo. Like maybe being a virtual assistant or getting a work from home job, baka yun talaga yung gusto mo. Pero kung gusto mo magsayangan ng years of your life is 'pag wala kang nakitang results in 1 month or 30 days is mag-quit ka agad. Step number 6, compare mo yung sarili mo sa mga 6-digit earners. So ito naman masaya 'to, mag-scroll ka sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, tapos makakakita ka dun ng 100,000 a month VA, 200,000 a month na freelancer, tapos ikaw wala pa rin, zero pa din. So, ano yung gagawin mo? Mape-pressure ka, madi-discourage ka, tapos magki-quit ka, ha? Perfect, edi kasi hindi mo naisip na lahat ng yon, lahat ng mga taong yon or yung nagpo-post ng mga gano'n is yung iba sa kanila or yung karamihan sa kanila is meron silang gustong ibenta sa'yo na something. Maybe meron silang gustong ibentang course sa'yo or something. Pero meron din sa mga tao na yun is ano talaga, legit talaga na nag-earn sila ng 6 digits a month, working as a freelancer or virtual assistant. Pero hindi mo naiisip na bago nila na-achieve yung mga bagay na yun, years yung nilaan nila or years of experience, years of um, upskilling yung ginawa nila bago nila nakuha yung mga bagay na yon o bago nila na-achieve yung ganong klaseng earnings. So, lahat naman ng tao nagsimula sa zero. Katulad mo at katulad ko rin. Step number 7, hintayin mong maging perfect lahat bago ka magsimula. Mag-wait ka muna. Mag-wait ka hanggang perfect na resume mo, perfect na yung portfolio mo, perfect na yung skills mo, confident ka na, tapos ready ka na. O kailangan perfect mo na yung resume mo. Andun lahat ng skills na gusto mong ilagay, tapos andun lahat ng experience mo, tapos lahat-lahat ng bagay nilagay mo dun sa resume mo. Tapos iniiba mo ng iniiba yung resume mo para maging perfect talaga siya. Tapos kailangan perfect din yung portfolio mo, kailangan kumpleto. So kukumpletuhin mo muna yung portfolio mo bago mo siya i-ready or bago mo siya i-prepare. As kailangan perfect na din yung skills mo. Dapat lahat ng skills mo pulido na talaga. Dapat lahat is at the high level na yung skills mo. Dapat confident ka na na kaya mo to, magagawa mo yon. And then last, dapat ready ka na. Ready ka na feeling mo ito na talaga yung right time. Ito na yung panahon para mag all in ka. Pero spoiler alert, hindi darating yun. Hindi darating yun ever. Hindi darating yung perfect timing. Dahil wala namang perfect timing. Ang masasabi ko lang, ang perfect timing ay araw-araw. Ngayong araw. Ngayong araw yung perfect timing. At wala nang iba pa. So habang naghihintay ka yung ibang mga tao, nag-a-apply na sa mga job postings. Kumikita na sila. Nag-earn na sila. Naging VA na sila. Nakakuha na sila ng work from home job.
Pero ikaw naghihintay pa rin ng perfect timing. And ayun, tama na yung sarcasm. Kung ginagawa mo lahat kahit isa dito, ayun exactly kung bakit hindi ka pa nakakuha ng work from home job or bakit hindi ka pa naging virtual assistant. So, let's make it simple for you kung gusto mo talaga maging VA or gusto mo makakuha ng work from home job. Stop overthinking sa mga bagay-bagay. Magsimula ka lang. And just start with a prototype. Prototype ng resume mo, ng portfolio mo. Huwag ka masyadong mag-overthink as long as nagawa mo na. As long as meron ka ipapakita na at least decent, okay na yun. Huwag ka masyadong mag-overthink. Ma-improve mo naman yan along the way depende sa mga feedback sa'yo or if you think it's not working, then kailangan mo i-revise. Huwag ka masyadong mag-rely sa AI sa lahat ng bagay. So, uulitin ko, importante yung AI. Kailangan mo siyang gamitin para mas mabilis yung paggawa mo sa mga bagay-bagay. Pero wag mo gawin yung AI na wag mong gamitin yung AI para mag-isip para sa'yo. Gamitin mo siya as a tool para mas mabigyan ka ng mas maraming mga ideas, para mas structure mo yung ideas mo into better wordings or sentence. Pero wag mong gagamitin yung AI para siya na yung mag-isip para sa'yo. Ito naman, stop waiting to be perfect. Huwag kang maghintay na maging perfect lahat ng bagay. Ma-perfect mo yung resume mo, ma-perfect mo yung portfolio mo, ma-perfect mo yung skills mo, and maghihintay ka din sa perfect time. Hindi darating yun. Yung perfect time ay ngayong araw. Araw-araw yung perfect time. Magsimula ka na mag-apply ngayong araw. Magsimula ka din mag-fail ngayong araw. At ngayong araw magsisimula ka din mag-learn ng iba't ibang mga bagay. Kasi ito lang naman talaga yun eh. Lahat ng resources nasa internet na. Libre na lahat. Wala ka nang kailangan bilhin na course. Wala ka nang kailangan bilhin na kahit ano. Lahat nasa internet na. Kaya mong mahanap yun. Ang kulang na lang ay ikaw. Kulang na lang ay ikaw. Tinatamad ka, unmotivated ka, naghihintay ka sa perfect timing o nag-aaral ka pa. So ikaw na lang talaga kulang at ikaw na lang hinihintay. And wag mong gamitin yung AI para mag-isip sa'yo. Gamitin mo yung AI as a tool, hindi as something na kapalit mo na. And most importantly, mag-take action ka. Mag-take action ka today, ngayong araw. At ngayong araw mo simulan yung pag-a-apply as a virtual assistant. And for a work from home job. Kasi at the end of the day, hindi ka kikita sa panonood ng videos. Hindi ka kikita sa pagtatanong sa AI at hindi ka kikita sa pag-iisip lang pero walang action na ginagawa. Kikita ka lang pag may ginawa ka. So, ayun na muna. Socially awkward VA nga pala. And peace out.